Hi po, magandang buhay sa inyong lahat. Sana nasa maayos na kalagayan lang kayo palagi kasi kami okay lang naman. So sa video na ito ay sasagutin ko nga pala yung mga katanungan ng iba sa akin dati sa comment section o di kaya sa mga nagme-message sa akin kung nasaan na daw ba si Riza, ang isa sa kapatid kong babae na nag-aaral din sa college. Pagpasensya na po ha at hindi ko po kayo nare-replyan kasi gusto ko siya gawa ng video. So eto na at uumpisahan na natin mula sa kanyang college journey. Unang kurso nga pala na kinuha ni Riza is IT, SIM course kami at magkaklase pa kaming dalawa. In short, nag-stop ako ng 2 years after ko makagraduate ng K-12 or sa high school. At nag-enroll ako sa college after 2 years at timing din nag-graduate na si Riza sa high school. So magkasama kaming dalawa nag-enroll sa college. Pero ang nangyari nung second year namin, nag-shift course siya into BSE dahil hindi niya daw kaya yung IT at nag-stop na rin siya dahil dumating sa point na wala na talaga pang gastos. Dahil yun nga, nag-uuling lang naman kami para pang tustos sa aming pag-aaral. Pero ako, nagpatuloy pa rin ako sa kurso na aking kinuha. Fast forward, si Riza ay 1 year na nag-stop sa college at graduate na rin si Idzel at saka si Shella sa high school. So, nung time na yon ay nagbablog na ako at meron na rin akong kita kahit papaano sa pagbablog ko. So, ayun, habang nag-aaral ako, nag-decide ako na paaralin si Shella at saka si Riza. Pero si Idzel ay magpaparaya muna kasi ang sabi ni mama baka hindi raw namin makaya. So, ayun, si Idzel ay magpaparaya muna, tutulong muna sa pag-aaral ng dalawa. So, ayun, sinamahan ko silang dalawa mag-enroll sa college. Si Riza ay BSE at si Shella naman ay IT. Di syempre masaya ang ate nyo kasi sabay-sabay kaming mag-aaral sa college. Ako nasa third year, si Riza nasa second year at si Shella naman nasa first year college. Masaya siya at the same time nakaka-stress kasi ang gastos pero okay lang yun, kakayanin pa rin namin. Di syempre sina mama ay masaya na rin dahil yun nga sabay-sabay kami makapag-aral sa college except lang doon kay Idzel kasi yun nga siya talaga yung nagsabi na magpaparaya daw muna siya. Kasi ang dami na talaga namin na mag-aaral sa college baka hindi raw nila mama makayanan. Ang bait naman talaga ng batang to. Fast forward ay nakapag-enroll na si Shella at saka si Riza sa college at ayun, hinanapan ko sila ng boarding house para nang sa ganon ay hindi masyado magasto sa pamasahe. Si Riza ay pinangakuan ko talaga kay mama na ako na bahala maggasto sa kanyang pag-aaral at sa boarding house nila Shella at sa pang-allowance naman ni Shella pang araw-araw ay binibigyan siya ng papaidgat niya. Minsan kasi sa magkakapatid ay merong hindi pagkakaintindihan pero at the end of the day kayo rin naman yung magkakampihan pero normal lang yun kasi yun nga magkakapatid hindi talaga mawawala yun. Lagi ko kasing pinapaalala sa kanila na wag niyong sayangin ang panahon habang may nagpapaaral pa, may gumagastos pa dahil hindi sa lahat ng panahon ay okay lang ang lahat. Ako kasi prangka talaga ako magsabi sa kanila at masakit ako magsalita, totoo po yun. Lalo na kapag sobrang galit ko na, hindi ko na talaga mapipigilan kung ano yung lumalabas sa bunganga ko. Pero pagkalipas no, nahihingi rin naman ako ng pasensya at magpapaliwanag kung bakit ko yun nasabi sa kanila at okay naman dahil nakikinig naman sila at naiintindihan naman nila ako. So eto na, dahil nag-shift course si Riza, siya po ay regular student. Bali meron siyang course na nasa second year at meron din siyang kurso na nasa third year. So FYI lang guys, sa edad ni Riza na 23 is in BSB po siya or no boyfriend since birth. So nung year 2024, nasa second year, second sem na siya noon at going to third year college na at ayun, doon pa siya nagka-boyfriend at ang edad niya ay nasa 24 na. Pero bago yun, sinabi niya na sa akin dati o kay mama na meron daw nanliligaw sa kanya. Sinabi ko lang sa kanya na sasayo pa rin yung desisyon, hindi ka namin pipigilan dahil may edad ka na, alam mo na yung tama at mali. At kahit pipigilan ka namin, ikaw pa rin yung makapagdesisyon dahil ikaw naman ang nakaramdam nun. Basta magsabi ka lang ng maayos sa amin kung ayaw mo na mag-aral. Pero again, punong-puno po yan sila ng paalala. Pero kahit anong paalala mo, kapag may edad na yung tao na pinapaalalahanan mo, gagawin pa rin nila kung anong gusto nila. So fast forward ay formal na ipinakilala ni Riza yung boyfriend niya dahil isinama niya sa bahay. Hanggang sa January 2025, nung nakaraang taon, nagpaalam na siya or sinabi niya na kay mama at sa amin na baka hindi na raw siya makapagpatuloy sa pag-aaral dahil yun nga baka magpasettle na siya sa boyfriend niya. So ang ginawa ni mama, pinasigurado muna siya sa magiging desisyon niya at marami pang paalala dahil ipapatawag ni mama yung pamilya ng boyfriend niya para papuntahin sa bahay para formal na makapag-usap ng bawat isa kasi yun din naman yung tama. At ang nagiging desisyon ni Riza ay magpapasitol na siya sa kanyang boyfriend. Nung una nag-react pa si mama pero wala din naman siya magagawa dahil nasa tamang edad naman si Riza, nasa 24 na, coming to 25 na ngayon. So ayun, ako umiyak pa nung una pero ayun, nagiging masaya din naman sa huli kasi yun nga, sinuportahan na lang din namin kasi yun, dun siya masaya Wala tayong magagawa doon kasi love life niya yun. Sa amin kasi kapag gusto mo na mag-asawa ay meron kaming tinatawag na pamalaye or yun yung unang pagpunta ng pamilya ng lalaki doon sa bahay ng babae at unang pagkita ng pamilya both sides. Pag-uusapan lang naman ng bawat pamilya yung tungkol sa pag-aasawa nila, mga paalala at kung kailan nila gusto ikakasal. At doon na rin pag-uusapan
pag-uusapan ang tungkol sa konting handaan nila para sa kanilang kagon. Pangalawa is doon na magaganap ang konting handaan, yung tinatawag sa amin na kagon or punsyon. Bali pinayagan na sila ng pamilya both sides na legal nang magsasama. In short, yun yung ginawa namin kay Riza at sa boyfriend niya. Tradisyon or pamahiin kasi ito galing pa sa mga matatanda dati, pero pinapasunod ni mama sa amin kasi ito din naman talaga yung tamang proseso bago mag-asawa. Kaway-kaway nga pala dyan sa mga nakaabot pa sa ganitong paraan ng pag-aasawa, o kayo ba ay hanggang ngayon ginagawa niyo pa rin to? So, ang magiging asawa ni Riza ay si Christopher Noble from Espinosa, Hordan, Guimaras. Kaklase niya nga pala dati nung high school niya at nung nag-TESDA siya. So, siya lang pala yung magpapatibok ng puso ni Riza after 24 years. So, si Riza hindi po nakapagtapos ng pag-aaral niya. Nasa second year college lang po siya, undergraduate. Pero may balak pa naman siya na tapusin yung pag-aaral niya sa college. Baka sabihin ng iba dyan na dapat hindi mo na pinayagan kasi ganito, ganyan. Yun din naman yung ginawa namin, pero yung sabi nga ni mama, nasa tamang edad naman po siya. Alam niya naman po yung ginagawa niya. So, hindi na lang namin siya pinilit kasi choice niya yun eh. Support na lang din kami kung saan siya masaya. So, yun na muna ang kwento about sa buhay ni Riza. Abangan nyo po yung part 2. Thank you so much for watching. Pa-follow, like, and share na lang din po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!